Hello po, sino po dito yung mga mahilig manood ng mga movies? Mga napanood nyo na yung 300 na Spartans? Yung may 300 men and then dami nilang kalaban. Nangyari yun like 480 BC. Si Gideon. There you go. Alam niyo kita kanyang kanto pero I'm gonna start with sa 300 ng Sparta na pinangunahan ni King Leonidas. Pero meron din po tayo sa Bible na gano'n ang istorya. At isa po siya sa pinaka-paborito kong character sa Bible. He's one of the judges. Ilang judges po meron tayo sa Israel? Anyone knows how many judges the Israel has? Teacher. Teacher. We have 12. Kasama po si Samson. Si Samson. Yeah. Meron po tayong 12 judges. But let me take you to the 5th judges of the Israel. Siya po si Gideon. So, sa panahon nung Sparta, sa 480 BC, sa Bible meron tayong 1200 BC. Kung alam niyo po yung BC, that's before Christ. And then pag sinabi mong AD, yeah, after birth of Jesus Christ. Anong ibig sabihin ng AD? Ano? After death. Ano, Domini? There you go. Yeah. So, BC is before the birth of Christ, AD is after the birth of Christ. Babasa po ako ng talata sa Jeremiah 17:7. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. So ang topic ko po, ang title po is Trusting God. Marami po sa atin, like yung topic po ni Pastor last Sunday na madalas we quit, madalas we don't wait. Yung may mga, sabi nga ni Pastor nung last Sunday, yung may mga sakit, hindi nila hinihintay, nagpipray sila and then suddenly they lost the trust because bakit ang tagal naman ako pagalingin? Bakit di naman ako gumagaling? We quit. We don't wait. Minsan inaapura natin, pinapangunahan na natin ng Diyos. Minsan, nagpipray nga tayo, na pagalingin tayo, and then, nawala nga yung na hindi tayo nakapag-wait. Then, gumaling tayo dahil sa gamot. Minsan, ang credit na natin is gumaling tayo dahil sa gamot. Hindi natin na ginamit ng Panginoon yung gamot para tayo ay gumaling. Minsan nakakalimutan natin siyang pasalamatan dahil sa gumagawa na tayo ng sarili nating mga bagay na papasalamatan instead na siya. Pero hindi lahat naman ng tao siguro nakukuha natin na kayang baguhin ng Panginoon kahit ordinaryong tao ka pa. Kahit sino ka pa, pwede kang gamitin ng Panginoon para ikaw ay tumayo. It doesn't matter kung ikaw ay nauutal sa pagsasalita, just like Moses. It doesn't matter kung ikaw ay may kahinaan sa pagbabasa or something. Pag ginamit ka ng Panginoon, gagamitin ka niya. It doesn't matter kung mahirap ka. So, I'm gonna take you to the 5th judge of Israel, which is Gideon. Si Gideon po ay isang ordinaryong tao na siya ay magtitrigo. Siya ay isang nag-farmer. Sa takot nila, takot nila sa Midianites, palagi silang nagtatago sa mga kuweba dahil sinisira yung mga pananim nila. Sa lahat ng tribe nila, si Gideon yung may pinakamahina ang clan. Pero siya yung pinili ng Panginoon. Pinili siya ng Panginoon kahit nakita ng lahat, kahit siya ay may doubt sa kanyang sarili. Dito nyo makikita ang istorya ni Gideon. At makikita natin that God is about to show him
and all of us that His power doesn't depend on our own abilities, but the willingness to obey, even we are afraid. So, ang mga sila Gideon dati, nagtatago sila because takot sila sa mga Midianites dahil malaki yung army ng Midianites. Sinisira yung mga pananim nila at kinukuha yung mga wild stock nila. And then, they cry out to the Lord na humingi sila ng tulong. And then, one day, may anghel na nag-appeared kay Gideon. Doon yun sa Judges 6:12. Maganda rin po kung basahin niyo yung story ni Gideon, nasa Judges 6:8 po yan. Para malaman niyo po. Hindi po kasi gaanong napag-uusapan si Gideon. Naririnig natin yung kwento ni Samson, ni David, ni Moses, pero si Gideon hindi po gaanong naririnig. Pero maganda po ang story ni Gideon. So may anghel na lumitaw sa harap ni Gideon, doon sa Judges 6:12, ang sabi ng anghel, and the angel of the Lord appeared to him and said to him, the Lord is with you, you mighty man of valor. Pero sumagot si Gideon, did not the Lord bring us up from Egypt, forsaken us, delivered us into the hands of Midianites? Pero bakit kaya? Bakit kaya nung sabi nga ni Gideon, bakit kaya parang napabayaan nga sila? Bakit nasasakop sila ng Midianites? That's the consequences of the sin that they committed. Amen. Malalaman niyo po mamaya kung bakit. Minsan minsan nakakalimutan natin ng Panginoon. We forgot to trust. We rely on ourselves. Worst thing, we look something to replace God in our life. Minsan, instead na lumapit tayo sa Panginoon, lumalayo tayo dahil inahabol natin yung mga riches, bisyo, worldly things, and in the end, napapalaya tayo sa Kanya. So tandaan niyo po bakit kaya, yung question na bakit kaya na parang napabayaan nga yung nila Gideon. So ang mga Israel, at ganun din, medyo may katigasan nga po kasi ang ulo ng mga Israelites. Parang dahil din po, we face trials, we face problems, we face sufferings. Pero sana naman huwag po matigas yung ulo natin na huwag tayo makalimot. Ang dapat po nating unahin, the first is God. Hindi po siya yung last option natin, but He is the first. So, minsan, we trust God, yes, we trust God, pero meron pa rin time na humihingi tayo ng signs. Humihingi tayo ng signs dahil we trust Him. Sometimes, nagda-doubt tayo, kaya humihingi tayo ng signs. Minsan, humihingi tayo ng signs na Lord, kung ito ba yung job na para sa akin, bigyan mo ako ng sign. Minsan, sabihin natin, Lord, if He is the right man for me, bigyan mo ako ng sign. Pagtingin mo sa may window, may sign nga, I love you. Siya na yun. Ito ginawa niya. So si Gideon po ay humingi ng signs, Panginoon. Sa Judges 6:37, ginamit ni Gideon yung fleece. Sabi niya, na bigyan mo ko ng sign, lalagay ko tong fleece dito sa sahig. Sabi niya, pag itong fleece is wet and the floor is dry, you will deliver Midianites to my hand. And then pag gising niya ng umaga, pagpunta niya, tinignan niya yung fleece, basa nga, piniga niya, basa. Pero yung floor, dry. So hindi pa rin siya nakontento. Sabi niya, Panginoon, hindi naman ito kalabisan, hindi kita parang hinuhusgahan. Pero
This time, babalik ta rin ko, sabi niya. Gusto ko naman, basa yung floor, pero tuyo naman yung fleece. So pagising niya ng umaga, pagtingin niya, nung kunin niya yung fleece, dry nga, and then yung floor is basa nga. So si Gideon, from a farmer, he became a commander. Yung sabi ko nga, God can choose anyone. It doesn't matter kung anong stance mo, example, nahihirapan kang tumayo sa stage dahil nahihiya ka, hindi ka makapagsalita or natatakot ka. Sabi niya, trust the Lord. So ito yung sagot dun sa bakit kaya, no? Dun sa Judges 6:13. Yung tanong ko kanina kung bakit kaya napabayaan na parang napabayaan yung tribe nila tribe nila Gideon. So sa Judges 6:25, now it came to pass the same night that the Lord said to him, take your father's young bull, the second bull of 7 years old, and tear down the altar of Baal. So sila pala ay nagtayo ng sarili nilang Diyos, gumawa sila ng sarili ng Diyos, same as panahon nila Moses nang gumawa sila ng cattle. So gumawa sila ng altar, Diyos-Diyosan, yung mga gawa sa kahoy, gawa sa mga bato, gawa sa ginto. At yun na yung sinasamba nila, instead na yung Panginoon, they put trust more on the God that is made by a person, not the living God. So, si Gideon nga naging commander. And then, from a regular farmer na magtritrigo, ay naging leader ng 32,000 soldiers. Biruin mo yun. 32,000. Ang dami. Kung makikita mo, no? Siguro kung ikaw magkakaroon ka ng church and then meron kang 32,000 members. Wow! Sabi mo 500, that's wow pa rin. Pero 32,000 soldiers yung pinangunahan niya. Napakarami. Napakarami niyang mga soldiers. Pero, nung makita niya yung kalaban niya, there is 135,000. Hindi lang doble. Yun yung kalaban nila. O ikaw ba naman, you are 32,000 and then makikita mo 135,000 yung kalaban mo, siguro sino naman panghihinaan ng loob. Alam mong kamatayan yung pwede mong sungin, maybe in 5 seconds, mauubos kayo dahil hindi lang doble yung kalaban nyo. 135 versus 32, butal lang eh. Butal lang yung army mo. Pero ang sabi ng Panginoon kay Gideon, you have too many warriors. Ang hirap na. You have 32,000 versus 135,000. Sasabihin ng Panginoon, you have too many warriors. Sabi niya sa Judges 7:2, the Lord said to Gideon, you have too many warriors with you. If I let you all fight the Midianites, the Israelites will boast to me and that they save themselves by their own strength. So may rason. Kung kayo po ba ang katayuan, nasa katayuan ni Gideon na you only have 32,000 na soldiers and then ang kalaban mo is 135, tutuloy ba kayo? Makikita mo napakarami. Siguro like ganyan and then yung sa'yo ganito. Tutuloy ba kayo? Minsan, no, since the devotion is about music team ng church and then churches, siguro, kung tayo ba nawalan ng kalahati ng music team, magtutuloy pa rin ba tayo? Yes. Paano kung dadalawan na lang yung naiwan? Paano kung gitarista na lang at drummer yung naiwan? Tuloy pa rin ba? Do we still continue to serve God kahit na yung backup singers, kunyari nawala and then isa na lang yung naiwan? Remember, we're not looking to the people.
madali tayong panghinaan ng loob. But if you have the trust that the Lord, it doesn't matter what happens, His guidance is still in there. Sometimes it's a challenge, a test, or His way to show that everything will work through His will. Gusto niya ipakita na nothing is impossible, that we can do it because of Him. So, kahit nag-iisa ka dyan, trust God. It doesn't matter kasi hindi mo naman ito ginagawa sa tao. Yes. You are used para dalhin yung mga tao sa Panginoon. So sabi nga ng Panginoon kay Gideon, napakarami mong tao. Pauwi mo yung iba, yung mga takot. So 135 enemies versus 32,000 kay Gideon, umuwi yung 22,000. So 135,000 versus 10,000 na lang. Lumiit. So talagang panghinahan ka. And then sabi uli ng Panginoon sa kanya, still have too many. Talagang matatakot ka, panghinaan ka nga ng loob. Pero si Gideon, he trusts God. Kahit alam niyang napakahirap na ipanalo ang battle, he trusts God. Sabi ng Panginoon, dalhin mo sila sa river, sa tubig, at hayaan mo silang uminom. Doon mo tignan kung sino ang kukunin mong lalaban. So pumunta sila. Ang sabi ng Panginoon, ang iinom na parang aso, huwag mo silang kukunin, ang iinom gamit yung kamay nila, silang kunin mo. So, out of 10,000 na natitira, 300 na lang naiwan. So 300 versus 135,000 soldiers. Parang hindi nakapaniwalang ipanalo yun. Napakahirap. Natatakot tayo minsan dahil kasi lumilit tayo, paliit ng paliit. No? Siguro kung nabaliktad. So 135 at ang Panginoon naman binigyan ka ng, humingi ka sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ako ng 200,000. Mas madami ka sa kalaban. At binigyan ka naman ng Panginoon. Siguro susugod ka doon, nakashade ka pa, no? Mayroon ka pang mga Harley na nakamotor sa likod mo na backup mo. Siga. Kayang-kaya mo sila. Pero pag naipanalo mo ngayon naman, ang sasabihin nyo, naipanalo namin, I made it, we made it. Nakalimutan natin na ang rason is ang Panginoon. Sabi nga nung Sunday, there is no I, there is no we, but it's in Him. Sabi ko kanina, gustong ipakita ng Panginoon na we did it not of our abilities, but to trust in Him, that we have willingness to obey even we are afraid. Sabi niya sa Isaiah 41:10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteousness right hand. Sabi ng Panginoon, di ba 300 na lang yung naiwan? Sabi niya sa Judges 7:7, the Lord told Gideon, with these 300 men, I will rescue you and give you victory over the Midianites. Bibigyan ng Panginoon ang tagumpay sa Israelites. At they will take over victory over Midianites. O 300 versus 135,000. 300 maybe that's like lang. Ilang capacity nitong church natin? 150, dalawang ganito lang. Hindi yung kalaban mo, siguro mula rito hanggang dun sa may mall. And then,
nung susugod sila Gideon, yung kalaban nila, naka-armored, they have spear, they have shield. Ang dala lang nila Gideon is a trumpet, jar clay, at torch. Yun ang armas nila. Para imposible talaga yung panalo. Pero nang nagpunta sila Gideon, ginaid sila ng Panginoon. Ang ginamit lang nila is sound, and then they broke the jar. Yung mga 135 na yan, sila mismo ang naglaban. Pinaikutan ng 300 soldiers ni Gideon, and then nag-ingay lang sila, binasag yung jar. Ang nangyari, yung 135 na mga Midianites, sila mismo nagpatayan dahil na-confuse na sila. Hindi na nila alam yung gagawin nila. Sabi nila, ang dami nila. Hindi nila alam, 300 lang pala. So, na-confuse sila. Sila naglaban-laban. So, pag nagtitiwala pala tayo sa Panginoon, alam niya kung paano ang gagawin niya. Alam niya kung anong nangyayari. Sabi niya sa Jeremiah 29:11, "For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil. I will give you a future and hope." Amen. Kailangan lang talaga tayo magtiwala sa Kanya at ibigay lahat sa Kanya. Sabi uli sa John, 1 John 4:4, "But you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people, because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world." Amen. So kaya talaga natin kasi nasa atin yung Holy Spirit. Kailangan lang natin magtiwala. It doesn't matter kung yung church natin is ilan lang po tayong bilang. Ang importante, we serve na galing po talaga tayo sa puso, na talagang we serve, na talagang naglilingkod tayo sa Panginoon. Doesn't matter kung napakarami. Sabi ko nga kanina, what if we have 135? Kung yung membro mo naman is like, makikita mo sa labas, may mga nagsusugal dyan, mga naninigarilyo dyan, mga, ano mo yung ganong church? Actually, sa mga church, ang dami mo nakikita ganyan na, kung sino pa yung malalaking church, sila pa yung ganon. Yung kung ni pastor nung last time, yung pumunta sila Jesus sa Galilee, then may dumating na storm, yung mga apostles, nagpanic sila, ginising nila si Lord Jesus. Ang sabi niya, doon sa Matthew 8:6, "Why are you fearful, O you of little faith?" So ang message is, whatever happens, we should trust the Lord, Him always, no one else. Siya ang unang, He's the first na dapat na takbuhan natin, hindi yung last options na lang. Sometimes mahirap dahil hindi kapanipaniwala yung mga nangyayari na parang imposible nang makonto, parang panghihinaan na tayo ng loob, ganito, ganyan. Pero ipigay mo sa Panginoon. May mga sakit tayo na sa tingin natin, hindi na tayo gagaling. Minsan, atrasan na tayo ng mga doktor. Pero ibigay mo sa Panginoon. Give it to God. Meron kang ministry, nagsisialisan, umuunti kayo ng umuunti. May planong Panginoon. Just trust God. Amen. May family problem ka, yung anak mo, ganito, ganyan, ibigay mo sa Panginoon balang araw. Just trust on Him. Malay mo, siya pa magtatayo sa pulpit at gawing pastor. Bawat isa sa atin may sariling battle. Bawat isa sa atin may sariling pinagdadaanan. Bawat isa sa atin may gustong i-correct sa sarili natin. Pero surrender everything to God. And let Him the center of your life. Give it all to our Lord and trust everything on Him. Yun lang po.